and parang napuno na kayo dun sa person nyo kasi parang patong-patong yung mga hindi niya magagandang ginagawa. Kasi yung iba sa nyo parang feeling ko feeling nyo na naabuso kayo ng person mo. Kumbaga parang naging sobrang bait kayo sa kanila, tapos naputol na yung hangganan ng inyong pasensya. Kaya itong person mo parang pinagsisihan niya, malaki yung burden sa kanya, mga kapiksi. Parang this person feels very guilty, no? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para ngayong January para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng mag-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys, okay? So, if in case na hindi kayo naka-resonate dito mga kapiksi, panoorin nyo yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi, okay? Alright, so wow, etong deck na to mga kapiksi, ito yung energy dun sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo ng inyong person. For some of you guys, pwedeng hiwalay kayo nitong person mo or LDR, no? Para meron kayong physical distance, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo, pwedeng no communication, pwedeng ghosted, pwedeng no contact, mga kapiksi, pero sobrang namimiss ka nitong person mo, mga kapiksi. There is sadness, there is bitterness, there is iniisip ko yung salita, namimiss ka niya, pagsisisi, nandun yung pagsisisi, hindi ko ano yung eksaktong salita na iniisip ko guys, pero nandun sa kanya yung pagsisisi, panghihinayang, iniisip ka nitong person mo, nanghihinayang siya na nagkalayo kayo, nanghihinayang siya na hindi kayo magkasama, nanghihinayang siya dun sa mga bagay na nagawa niya sa'yo in the past, mga kapiksi. And parang hindi siya sigurado kung tama ba yung naging desisyon niya, if ever man siya yung nakipaghiwalay sa'yo, or if ever man siya yung nang-go sa'yo, nawala sa'yo, ganyan. Pinagsisisihan niya yun ng labis-labis, okay? So, regrets yun. Yun yung salitang hinahanap ko, regrets, mga kapiksi. There are a lot of regrets, panghinayang, pagsisisi dun sa bahagi ng person mo guys, no? And for some of you guys, parang dahil dun sa nangyari dun sa inyong specific person, parang ready na kayo, parang nandun kayo sa stage na you're moving on, meeting other people. Yung iba sa inyo pwedeng nakikipag-date na ganyan, yung iba sa inyo parang alam nyo yung parang naka-move on na kayo. Pero guys, if ever man na hiwalay na kayo nitong person na to, tapos parang nagkikita ulit kayo, ganyan, pero walang attachment, no? Parang pwedeng friends na lang ulit kayo, ganyan, tapos pwedeng nagkikita pa rin kayo, lumalabas pa rin kayo, pero walang emotional attachment. And dahil doon na nakikita ng person mo yung panghihinayang niya, bakit ko ba pinakawalan tong person na to, bakit ko ba siya ginanito, ano bang nakain ko, yung mga ganun. So nakikita niya yung panghihinayang, mga kapiksi. Pero feeling ko naman parang okay, kumbaga okay naman kayo, pwedeng okay kayo, pwedeng hindi kayo okay, pero doon sa mga okay, yun nga, parang nag-uusap naman kayo, nagkikita naman kayo, pero wala na kayong emotional attachment. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko friends na lang, kumbaga kayo yung nagsiset ng limit dun sa person nyo para hindi na kayo abusuhin ulit, ganyan, or para hindi na kayo masaktan ulit. Pero yung iba talagang no contact at all, as in separated, ganyan, pero palagi ka pa rin hinahanap-hanap at iniisip-isip ng person mo. Yung iba sa inyo parang feeling ko ini-stalk niya kayo guys.
sa social media, kung may mga social media accounts kayo. Kung wala naman kayo social media, parang nagtatanong-tanong ito sa mga group of friends nyo, sa mga friends nyo, ganyan. Parang tinatanong, kumusta ka, ganyan. So, nakikibalita siya sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Gemini, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Yung iba sa inyo, guys, feeling ko may anak, no? Baka may anak din kayo, tapos ang kinakausap lang ng person mo, if ever, is yung anak nyo, ganyan. Parang hindi kayo nakikipag-usap na sa kanila. Tapos parang tinatanong niya yung anak mo, kumusta na ikaw, ganyan, ganyan. So, yeah. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So, tingnan natin, guys, yung ganap sa love life nyo ngayong January. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no? Dahil ngayong January may promo tayo, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito, guys, no, napipick up natin yung parehas na energy nyo ng person nyo. Air sign, kaya in-represent ng King of Swords, mga kapiksi, and ito naman yung ating love energy. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo. And sabi ko nga, roles can be reversed, no? Meron tayong presence ng fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius. Mahal ka pa rin ng person nyo, mga kapiksi, no? Nakikita natin na nandun pa rin yung pagtatangi sa ng person mo. And sabi ko nga, guys, nagsisisi itong person mo. Hindi nito kinaya yung mga problema nyo. Siguro ng mga time na in a relationship pa kayo nitong person mo, marami kayong mga problema na pinagdadaanan, no? Pero hindi niya kinaya. Kumbaga, hindi niya kinaya yung bigat ng mga problema, and parang naging duwag siya, or parang parang naging duwag itong person mo. This person, parang mahilig siya sa, parang medyo immature itong person mo, tas parang mahilig siyang lumabas-labas, mag-night out, ganyan, or day out. Hindi ko alam. Parang walang oras na pinipili. Pero pwede mahilig siyang magbarkada, mahilig siyang uminom, mahilig siyang lumabas kasama ng mga friends, and parang nandun yung naging conflict yung dalawa, mga kapiksi. And parang napuno na kayo dun sa person nyo, kasi parang patong-patong yung mga hindi niya magagandang ginagawa. Kasi yung iba sa nyo parang feeling nyo na naabuso kayo ng person mo. Kumbaga, parang naging sobrang bait kayo sa kanila, tapos naputol na yung hangganan ng inyong pasensya. Kaya itong person mo, parang pinagsisihan niya, malaki yung burden sa kanya, mga kapiksi. Parang this person feels very guilty, no? Sobrang daming guilt na nararamdaman niya, na nagawa niya yung mga negative na nagawa niya sa'yo. Pero kayo, you're moving on, mga kapiksi. And sabi ko nga, guys, parang feeling ko naman napatawad nyo na tong person nyo, pero parang ayaw nyo na silang tanggapin ulit sa buhay nyo. Okay na, parang sa inyo, okay na kayo na na-experience nyo na sila. Okay? And kahit na yung iba sa inyo, kahit na sabihin natin meron pa kayong feeling sa kanila, pero hindi nyo na inaalaw. So, meron na kayong ding-ding, mga kapiksi. Nagsiset na kayo ng wall, no? Na, okay, kakausapin kita, pero hanggang dito lang. Yung mga ganun, no?
hanggang dito ka lang. Pwede ka mag-hi, mag-hello, pero hindi ka pwede mag-I love you. Yung parang gano'n, no? And kahit na mag-I love you ka, wala na akong pake. Parang gano'n yung peg niya sa kanila. Hindi na kayo nagpapa-apekto emotionally, and you are just enjoying your life as it is right now. Kasi yung iba sa inyo, masaya naman kayo ngayon, mga kapiksi. Okay? Itong person mo, parang feeling ko gusto niya makipagbalikan sa inyo, mga kapiksi, or parang gusto niya ulit kayong suyuin. Nasa isip niya lang yon, pero gusto niya munang magpaka-responsable, no? Kasi parang malaking factor yung pagiging immature niya before, kaya hindi naging ma-okay yung relationship niyo, guys. And malungkot siya, no? Malungkot siya, mga kapiksi. Kahit sabihin nyo na pwede meron na rin siyang other person right now, ganyan. Pero malungkot siya. There is sadness sa part ng person mo. And gusto talaga nito ng second chance towards you. Nasa isip niya pa lang yun, guys, no? This person is not taking action yet. Pero nag-iipon ito ng lakas ng loob. Nag-iipon ito ng lakas ng loob. Magpapa-impress ito sa inyo, mga kapiksi, no? Parang bonggang-bongga, para if in case na may pagbalikan siya sa'yo, hindi ka makakahindi sa kanya. Pero kayo, parang feeling ko, ayaw nyo na, no? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa energy na to, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Yan ang iyong love reading ngayong January. Tingnan natin tong additional love message or love advice para sa inyo, Gemini. Release your ex. O, diba? Saktong-sakto. The time has come to clear your energy. And yan na yung nararamdaman ko sa inyo, mga kapiksi, kasi parang nire-release nyo na sila, ayaw nyo na, ganyan. Yung pakikisama nyo dito sa person na to, pakikipag-usap nyo is parang civil na lang, mga kapiksi. Pero kayo mismo, wala na kayong emotional attachment dun sa person na yun, mga kapiksi. And okay lang yun, guys, no? I mean, depende yun sa inyo, depende sa preference nyo. There are other people, there are some of you na ayaw pang bumitaw, diba? Hanggang pwede. Pero there are other people na tama na, ayoko na, sobra na, okay? And you can always focus on yourself, mga kapiksi. Yun yung pinakamaganda. Pero kahit na in a relationship kayo or wala kayong relationship, you always prioritize yourself, mga kapiksi. And i-let go na yung mga dapat i-let go, guys, no? Tapos na yun. It's already over. It's already in the past. It's time to move on. Focus on yourself. Love yourself, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga reading nyo, guys. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.